Pedestrian my head. Turn off pedestrian head. Guys, papagas tayo ng full tank. Ngayon, ito pa lang siya. 1/4 na ata siya. Ngayon, titingnan natin kung kung magkano ba siya. Matanggap naman daw sila ng credit card eh. Nga pala guys, konting side topic lang. Sa mga owners na tulad ko ng EST F24 Ultra na camera, paano ba i-off permanently yung voice notification nito tungkol sa mga pedestrian na nadedetect niya sa paligid? Nade-disable ko rin naman siya guys, kaso pagka restart ko ng kotse or pag nag-restart yung dashcam, babalik lang din eh. So, di ko lang trip yung feature na yan. Pero all in all, maganda rin naman tong dashcam na to kasi marami din talaga siyang iba pang security features. So, if you wanna try it, go ahead. I'd recommend na gamitin nyo ito sa sasakyan nyo. Yun! Kung hindi gumana, mag-withdraw ako eh. Wala kami pera. So yun na nga guys, 3,868.54 yung first full tank namin from less than 1/4 sa tanke. At na-drive ko to guys ng around 6 or 7 days, long and short drives, traffic around Metro Manila. And ito naman yung kasunod na full tank. Okay lang kayo dyan? Gutom na. Papagas ulit tayo guys. 6 days na ata nung last ako nagpagas. Bali, nandito lang siya. Yung full tank dati. kasama mo ko, babe? Oo. Oo, dami rin napuntahan. So yan, andyan siya dati. Ang papagas natin ngayon ay yung power diesel 59. Bali 6 days na akong nagda-drive araw-araw. Nadala ko na ng Pampanga. Daily drive dito sa Manila. Daily traffic, standstill na traffic. At yun, titingnan ko ulit kung gaano siya, paano yung fuel consumption niya ngayong papagas ulit ako. Pagas na ako kasi marami pang lakad sa mga susunod na araw. Medyo malalayo din. Medyo matagal yung andar ng sasakyan. Ngayon, sa EDSA lang kami, SM North. And check natin ulit kung magkano yung full tank nito from 1/4 na naiwan sa fuel tank. So, full tank na guys. Ngayon, mas mura lang siya ng 200. Siguro kasi mas madami yung laman ngayon kaysa last time bago ako magpagas. Check natin kung gaano ulit siya tatagal bago tayo magpagas. Yun na nga guys, kung mapapansin nyo, mura pa yung mga fuel prices by this time. December to last year, hindi tulad ngayon na umabot na ng over 100 pesos ang per liter ng diesel. Tingin ko, all in all, reasonable yung fuel consumption ng sasakyan na to. And again, diesel engine siya, so ideal siya for long drives compared to city driving, which highly favors us kasi kapag umuwi kami ng Pilipinas, mahilig kami mag long drive. So, that's a good thing for us. I hope bumaba na ulit yung fuel prices soon para hindi na mahirapan yung mga kababayan natin. Thanks for watching guys. See you in the next video. Bye-bye.